Alam nyo ba na may panahon sa Pilipinas na ang mga sundalo ay tumakbo sa takot hindi dahil sa bala kundi dahil sa isang halimaw? Isang nilalang na sumisipsip ng dugo sa gabi, nagiiwan ng bangkay na may 2 marka sa leeg. Isang kwentong matagal ng bahagi ng kultura ng Pilipino. Pero ang mas nakakagulat, hindi lang ito simpleng alamat. Isa itong planadong operasyon, isang eksperimento sa takot at sa likod nito ang CIA. Filipino guerrillas on Luzon, joining up with General MacArthur Jenks, taking the oath of allegiance and receiving American arms. Fighters with intense hatred for Japs, many of their comrades are already on the battlefront. The civilian situation is desperate, particularly for women and children, but they're cheerful under hardship. Hindi talaga natapos ang ikalawang digmaang pandaigdig noong 1945, lalo na sa Pilipinas. Oo, tumahimik ang mga baril, pero ang sugat ng bansa ay sariwa pa rin. Wasak ang Maynila, nasunog ang mga probinsya. Libo-libong pamilya ang nawala ng tahanan, kabuhayan at mga mahal sa buhay. Ang mga Pilipino ay galing sa isang brutal na pananakop ng Japan kung saan naganap ang mga trahedya tulad ng Bataan Death March, isang malupit na marcha na kumitil ng libo-libong sundalo. At kahit matapos ang digmaan, ang trauma ay nanatili. At kahit malaya na ang Pilipinas, hindi pa rin ito ganap na nakawala sa impluwensya ng Amerika. Nandyan pa rin ang presensya nila sa ekonomiya, sa militar at sa politika. Habang nagsisimula ang Cold War, nakita ng Estados Unidos ang Pilipinas bilang isang mahalagang lokasyon. Isang strategic na bansa sa Southeast Asia. Isang lugar na hindi dapat mahulog sa kamay ng komunismo. Dahil sa panahong ito, may isang paniniwala ang Amerika, ang domino theory, na kapag bumagsak ang isang bansa sa komunismo, susunod na ang iba. At sa mata nila, ang Pilipinas ang isa sa mga unang domino. Sa gitna ng kaguluhan at kahirapan, may isang grupo ang lumitaw, ang Hukbalahap, mga dating gerilya na lumaban sa mga Hapon na ngayon ay lumaban para sa karapatan ng mga magsasaka at mahihirap. Pinumunuan ito ni Luis Tarok. Mabilis silang lumakas, lalo na sa mga liblib na lugar. Hindi lang sila basta armado, may suporta sila ng masa at ito ang kinatatakutan ng Amerika. Hindi sapat ang dahas para pigilan sila, hindi sapat ang bala para patayin ang isang ideolohiya. Kaya naganap ang CIA ng ibang paraan, isang paraan na hindi target ang katawan kundi ang isip. At dito pumasok ang isang kakaibang ideya. Sa kultura ng Pilipino, matagal nang may kinatatakutang nilalang, ang aswang, isang halimaw na kayang magbago ng anyo, lumabas sa gabi at sumipsip ng dugo ng tao. Isang kwento na ipinasa pa mula sa matatanda papunta sa mga bata. Isang takot na nakatanim na sa isip ng maraming Pilipino. At dito nila nakita ang oportunidad. Paano kung gamitin ang takot na ito bilang sandata? Sa pamumuno ng CIA operative na si Edward Lansdale, sinimula ng isang operasyon na hindi gumagamit ng baril o bomba, kundi isang paniniwala. Isang uri ng psychological warfare
na bago lamang sa panahong iyon. Una, nagpakalat sila ng mga chismis, mga bulong sa baryo, mga kwento ng mga taong nakakita ng aswang sa gabi. Unti-unting kumalat ang takot at balita, naging usap-usapan sa mga komunidad. Pero hindi sila tumigil doon. Upang gawing mas kapani-paniwala ang kwento, gumawa sila ng mas matinding hakbang. Pinili nila ang isang lugar kung saan aktibo ang mga hook. Inobserbahan nila ang galaw ng mga sundalo at isang gabi, tahimik nilang dinukot ang isang hook soldier. Walang nakakita, walang nakarinig. Pinatay na lamang siya bigla. At pagkatapos, tinanggalan siya ng dugo. Iniwan ang kanyang bangkay sa daan na dinadaanan ng kanyang mga kasama. Sa leeg niya, may 2 butas, parang kagat ng isang nilalang. Eksaktong tulad ng nasa alamat. Kinabukasan, natagpuan ng kanyang mga kasamahan ang katawan at doon nagsimula ang tunay na takot. Hindi na lang ito basta chismis. Hindi na lang ito kwento. May ebidensya na. Sa isip nila, may aswang. Unti-unting naapektuhan ng kanilang moral. Ang mga sundalo na dati ay handang lumaban, ngayon ay nagdadalawang isip na. Ang iba ay tuluyan ng umatras. Ang iba naman ay tuluyan ng umalis sa kanilang mga pwesto. Hindi dahil sa kalaban na tao, kundi dahil sa takot sa isang halimaw. At doon napatunayan ng CIA na ang isang mahalagang bagay na ang takot ay mas malakas kaysa sa bala, na ang paniniwala ay pwedeng gawing sandata. At kapag nakontrol mo na ang isip ng isang tao, hindi mo na kailangang kontrolin ang kanyang katawan. Ito ang naging simula ng modernong psychological warfare. Isang uri ng digmaan na kung saan ang madalas na target ay emosyon, paniniwala at perception. Kung saan ang laban ay hindi nakikita pero nararamdaman. At ang operasyon sa Pilipinas ay naging blueprint. Hindi nagtagal, ginamit din ang ganitong taktika sa ibang bansa. Sa Vietnam, nagpapatugtog sila ng mga tunog ng umiiyak na kaluluwa sa kagubatan para takutin ang mga kalaban. Sa ibang lugar, gumagamit ng propaganda, fake news at mga kwento para manipulahin ang opinyon ng publiko. At hindi lang ito ginamit sa labas ng Amerika. Ginamit rin to pati sa loob ng sarili nilang bansa. Ginamit ang parehong prinsipyo. Gumawa ng mga halimaw na dapat katakutan. Komunista, droga, terorista. Iba-iba ang pangalan pero pare-pareho ang layunin. Takutin ang tao. At kapag natatakot na ang tao, mas madali nila itong nakokontrol. Mas madali silang sumusunod, mas madali silang pinaniniwalaan. Sa huli, ang kwento ng Operation Aswang ay hindi lang tungkol sa isang kakaibang taktika sa digmaan. Isa itong patunay kung gaano kalakas ang impluwensya ng takot sa isip ng tao. Dahil minsan, hindi mo kailangang gumawa ng halimaw. Kailangan mo lang ipaniwala na meron. At kapag naniwala na ang tao, sila na mismo ang gagawa ng paraan para takasan ito. At baka hanggang ngayon, ginagamit pa rin ang ganitong klase ng taktika. Hindi na sa kagubatan, kundi sa media, sa internet, at sa mga balita na nakikita natin araw-araw. Iba na ang anyo ng halimaw, pero pareho pa rin ang prinsipyo. Takot, kontrol, paniniwala.
Dahil sa dulo, ang pinaka nakakatakot na bagay ay hindi yung halimaw sa dilim, kundi yung taong marunong gumawa ng kwento at kayang ipaniwala ito sa buong mundo.